Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Ito pong low pressure area na binabantayan natin ay tuluyan na naging isang ganap na bagyo kaninang 8 a.m. at pinangalanan nating Nika. Ang kanyang location kaninang 10 a.m. ay 1,145 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. At ang kanyang movement po ay westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantala, ito naman pong satellite imagery natin, meron din tayong other weather systems na nakikita po. Unahin na po natin itong dating bagyong si Marce na nasa labas naman na po ng ating Philippine Area of Responsibility at wala naman ng any direct effect sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, meron din tayong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa laing 2,700 kilometer east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon po, medium chance na siya maging isang ganap na bagyo or possible po siya maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero dito po muna tayo sa ating binabantayang bagyo na si Nika. In terms of hangin po, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa May Catanduanes. So asahan din po natin ang possible na pinakamataas na itataas nating tropical cyclone wind signal dahil dito kay Nika ay signal number 3. In terms naman sa rainfall na dala netong bagyong Nika, tomorrow noon hanggang Monday noon, asahan natin ang moderate to heavy or 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. So asahan po natin yung mga possible na mga pagbaha at mga pagguho din ng lupa. By Monday noon at Tuesday noon, kung makikita po natin, meron na tayong intense to torrential na pag-ulan. Ito po dahil sa paglapit po ni Nika dito sa Philippine landmass. Dito po, asahan natin ang intense to torrential or over 200 millimeters of rain dito sa Cagayan, Apayao at Isabela. Asahan na po natin yung mga widespread ng incident po ng mga flooding at mga pagguho ng lupa. Heavy to intense naman dito sa may Abra, Kalinga, Mountain Province at Aurora. Moderate to heavy naman dito sa may Ifugao at Quirino or 50 to 100 millimeters of rain. So inaabisuhan po natin ang mga ating mga kababayan na ugaliin po i-check ang ating mga social media pages at makinig po sa ating mga local government units. Para naman sa magiging track nito ni Nika ay by 24 hours or by November 10, 8 a.m., isa na po siyang ganap na tropical storm at ito'y location po niya 650 kilometers east ng Infanta, Quezon. By 48 hours prior to landfall po, mag-i-intensify pa po ito at ito'y magiging isang ganap na severe tropical storm at yung possible location po niya 190 kilometer east ng Baler, Aurora. By 72 hours ay severe tropical storm pa rin naman po siya pero nasa labas na siya ng ating Philippine landmass. Pero asahan po natin yung location niya 170 km west ng Bacnotan, La Union. By 96 hours, nasa labas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility or by November 13, Wednesday po itong inaasahan natin na paglabas po niya.